It's an honor na i-present ko sa inyo si Colonel Dante Ganya. Halos 25 years na siya dito in the service of Central Mindanao, specifically 602 Brigade. Yung mga very big news ng nangyari dito sa area niya, nandito siya lahat. SAP 44, Bulyok Complex, MOA AD. And itong series ni Colonel Ganya is meant to enlighten us kung ano ba yung mundo dito na dinaanan niya for the last 25 years. Okay, Dante. Magandang araw po sa ating lahat. Ako si ngayon Lieutenant Colonel Dante Ganya ng 602nd Infantry Brigade based at Carmen, North Cotabato. Pagka-graduate ko po sa Philippine Military Academy way back 2000, after naming mag-basic sa Fort Magsaysay, it was the time po na nag-order ang presidente na si President Joseph R. Estrada na all-out war against the Moro Islamic Liberation Front, which is the MILF that time. At pag-report namin dito sa Pikit, as second lieutenant, as platoon leader ng 48th Infantry Magiting Battalion under ng operationally control ng 602nd Brigade base sa Lantingan, Pikit, North Cotabato. And after that, I assume as the platoon leader of Alpha Company ng 40IB. And during this time, dahil all-out war, ang mga Moro people natin dito sa area, North Cotabato particularly, sa Pikit, and some parts ng Maguindanao like Pagalungan and Dato Muntawal, nakaka-experience yung community, yung mga commuter, at saka yung mga CAFGO patrol bases ng mga harassments coming from the MILF groups. And more so, sinabayan pa ng mga ibang lawless groups tulad ng mga nagtatanim ng mga marijuana, yung mga drug deal, ganon. But mainly, ang focus ng skirmishes o bakbakan, more of sa between MILF and the government forces, which is yung army na nandito sa 602nd Brigade. So with that, nung one time, yung Chinese engineer sa Malmar, nung ginagawa pa itong Malmar natin, itong mga irrigation, NIA irrigation ng Malmar, was kidnapped noong 2000. At during the course ng paghahabol namin, nagkaroon kami ng meeting engagement with the armed lawless group that led to the death of our operations officer and wounding my company commander. And eventually, dahil exigency ng service, naupo kagad ako as company commander, taking good care yung Alpha Company ng 40IB. And from then on, we have conducted series of operations, mga paghalugog kung saan dinala yung nakidnap na Chinese engineer na Malmar. So after that, maraming mga bakbakan na nangyari tulad ng mga naengkwentro namin ng mga armadong grupo which is related din sa mga MILF na nagtanim ng mga marijuana dito sa Pikit. At yung pag-reinforce namin sa 2nd SF Battalion noon wherein hinaras yung isang kampa nila sa Lagpans, Butilin sa Reina Regente, Sultan sa Barongis. And makikita natin yung area kasi napapalibutan o yung area ng Pikit
part siya ng Ligwasan Mars. Ang Ligwasan Mars kasi magsimula yan sa Amlang hanggang na Cotabato City na yan. So that's why yung mga major camps ng mga MILF noon usually malapit o nandyan mismo sa Ligwasan Mars. And they are using Ligwasan Mars as high speed nila dahil meron silang mga bangka na ginagamit. Alam nila yung mga pasikot-sikot, yung mga waterways, kung saan sila magsisimula at kung saan sila nagbabalak na mangharas na lugar o community or ng kampo ng militar. Ginagamit nila yung Ligwasan Mars. Okay? So with that, there were instances also bago yung Bulyo Complex na hinarangan yung highway ng Pikit sa may barangay Dalingawin, Pikit pa rin ng North Cotabato. Nagkaroon talaga ng mga matitinding bakbakan dyan. Mga na-wounded pa nga yung mga ilang officers dyan, namatayan ng mga sundalo. And eventually, na-liberate din natin yung highway. Gawa ng pagtutulungan ng CAFGU at saka ng lahat ng army units na nandito sa 602nd Brigade. But still, ginagamit pa rin nila yung Ligwasan Mars as their staging area and getaway area after ng conduct ng atrocities nila. At yun, mga series of operations na nasalihan din namin yung pagkiklear ng vicinity ng Bulyo Complex, yung dito sa Barangay Bulul, Barangay Gligli, yung Rajamuda, Barangay Rajamuda, and papunta na sa Pagalungan, kung saan nandyan yung mga satellite camps ng MILF hanggang Bulul, Baguingid. So, maraming series of engagement na nangyari noon. But ang nakakabahala lang, dahil kami nagtataka, araw-gabi itong mga MILF o itong mga nakakalaban namin sa bakbakan, mukhang hindi napapagod, hindi napupuyat, hindi nagugutom. Kami ay nabahala dahil nung makubkob namin yung kanilang mga positions, previously occupied positions, yung mga battle positions nila, meron kaming mga nakikitang mga drug paraphernalias. Meaning talagang nagamit sila ng mga illegal drugs. Kaya siguro hindi sila napupuyat at hindi napapagod. Yun ang kinabahala namin. So sa amin naman, dahil baon-baon namin yung pagod, ang naging sandigan lang namin ay yung aming dasal sa Panginoong Diyos, yung suporta ng masa, ng sibilyan, na kahit anong mangyari, nandyan sila. Dahil may tumutulong sila in some way na maghatid ng mga pandesal, magdala ng kape. Siyempre, with the guidance ng mga commanders din namin sa ground. At bago pala nangyari yan, yung before declaration ng all out war, napag-alaman ko kasi na there was an oil exploration within the ring of Ligwasan Mars. And nung magtusok sila dyan sa Pikit, nakidnap itong mga around 40 employees ng PNOC ng MILF. That is the offshoot. Kasi itong, sa paniniwala kasi ng mga Moro natin dito sa Central Mindanao, parang sinasakop sila. Meron kasing history na itong area nito na kailanman hindi nasakop ng dayuhan. So dinadala nila itong pride na to, na hindi kailanman na pwedeng sakupin ng dayuhan. Ang tingin kasi nila sa sundalo mananakop that time. Kasi dahil sa culture kasi nila at saka yung mga insinuation o yung mga injections ng mga radical Islam, no? Ang tingin nila sa mga sundalo mga kafir, mga unbelievers, kufir. That's why pag merong mga sundalo na nandyan,
talagang inu-oblige nila yung member, pat even yung mga family na nanahimik, na lumaban sa government forces. Yun siya. Kaya bakit matindi yung bakbakan, matindi yung marami silang human resource na nagagamit panlaban sa pwersa ng gobyerno. So yun ang sitwasyon noon dito. Akala nila itong gobyerno lulusubin ulit sila dahil nga yung pag-inject ng mga radical Islam na papasok itong mga kufir, unbelievers. Kaya talagang lalaban at lalaban sila. Yung marami naman lalaban kahit mamatay kasi ang paniniwala nila, pag namatay sila, they will become martyrs and they will go to paradise. Yun yung paniniwala nila. Na niligaw sila nitong mga maling paniniwala o maling interpretasyon ng Islam. Yun siya. Kaya pumasok ito na kahit na merong mga usaping pangkapayapaan, hindi sila naniniwala dahil pinangatawanan nila na mananakop itong mga pwersa ng gobyerno. Dahil yun nga, napasukan sila ng kabaligtarang paniniwala sa Islam. And as a young lieutenant noon, Dante, medyo, as a young PMA graduate noon, paano ka nagre-react noon sa mga sitwasyon na gano'n dito na yung training kasi natin karamihan oriented sa CPP and PA eh. Pumasok ka dito sa ito talaga yung center ng mga bagay-bagay dito sa Central Mindanao, di ba? Paano mo in-adjust? Paano ka nag-adjust yung personally sa... Kasi halos lifestyle itong ibang level kasi yung assignment na ganito, di ba? Yung lieutenant's perspective. Pag-report ko po dito, sir, siyempre, more of training at saka doctrines natin about countering itong NPA, CTG. Hindi, as a lieutenant, hindi naman ako kagad naka-adjust eh. But of course, nakinig ako sa mga kwento ng mga senior NCO, key NCO, kwento ng aking platoon leader, yung naging company commander ko, yung naging experience nila on how to combat o paano makipaglaban dito sa mga rebuilding MILF noon. As a second lieutenant, actually, hindi maiwasan talaga na ma-overwhelm ka ng takot dahil yung kalaban, hindi tulad sa tinuturo sa NPA na mangilan-ngilan lang sila. But dito, sa experience ko, nung maengkwentro namin sila by the hundreds yung nakakasagupa mo dyan sa Mars, sa gilid ng Mars. Kaya, pag isang platoon ka lang, talagang kakainin ka. Pag tumagal ng isang oras ang bakbakan, talagang mapapalibutan ka. So, ang adjustment, malaki ang adjustment na ginawa ko noon dahil yung pagtuturo nila sa amin ng maneuver, fire and maneuver, hindi masyadong mag-effect dito dahil hindi ka makamaneuver dahil sa unang-una limited yung space mo dahil sa Mars. Pangalawa, dahil sa dami nila, hindi ka makakamaneuver halos. So, nagkaroon ako ng adjustment base sa mga advices ng mga senior NCOs ko, mga key NCOs ko, at saka mga natutunan ko sa mga staff officers na nauna na sa akin, at saka sa company commander ko. Natuto akong mag-adjust sa pag-employ ng tropa, sa pag-employ ng weapon ko, yung mga cruiser weapons ko na naka-issue sa company. So, as a second lieutenant, company commander na ako, malaki talaga dahil unang-una, less pa yung experience ko that time. 11 months pa lang ako as platoon leader. Nag-company commander na ako. So, handling more than 100 na sundalo. Kaya yung adjustment ko talaga, binase ko rin dun sa mga advices ng mga key NCOs at saka sa echelon ng kalaban na kino-confront namin. So, yung adjustment talaga,
hindi ko natutunan sa school, hindi ko natutunan sa basic yung mga magfa-fire and maneuver ka, hindi uso dahil ang kalaban, hindi talaga sila tatakbo tulad ng NPA. Nakagawa kami ng doctrine namin na hindi pa naisulat, pero nabasa ko ito sa military history nung unang panahon, yung mga naka-phalanx formation yung kalaban mo, no? Pag matumba yung nasa harap nila, ang mangyayari, yung mga member nila na nasa likod na walang baril, pupunta lang sa harap, pupulutin yung baril na nabitawan nung natumbang kasama nila, then lalaban ulit. No? Lalaban ulit sila. So, yung adjustment namin sa pagdala ng mga bala, hindi kami nagdadala ng mga basic load. Actually, hanggang 2 basic loads ang dala namin dahil napakahirap mag-reinforce. Pag nakapasok ka na sa loob, lahat ng nagre-reinforce talagang mahaharang ng mga ibang grupo ng MI para ma-isolate yung tropa na nandun sa loob. So, malaking pagbabago yung ano namin. Ang nakatulong lang talaga dito, yun nga, yung pag-employ ng tamang mga cruiser weapons ng company. Yung machine guns namin, tsaka yung 60 mortar, malaking tulong yan. Dahil nung una, wala naman kaming mga RPGs. But yun nga, ang kagandahan lang nun, meron kaming mga 90RR at saka yung 57RR na very reliable that time. Na yun ang nakatulong. Na pwede mo nga pang-snipe, ilan yung 57RR talagang pang-snipe mo yan. Manakaut mo talaga yung mga bunkers at saka yung mga overhead protection ng MI na nandun sa inyong harapan. So malaki ang adjustment. And pangalawa, yung sa Mars, ang nakagawa kami ng ano namin dyan, dahil wala pang tamang equipment sa Mars, pagkandak ng Mars operations, ang nakita namin yung mga panghuli ng isda, yung bungsod na tinatawag, kasi parang ano yun natutupi mo kasi yun, naro-roll mo yun. So yun ang ginawa naming mga tulay. Kasi pag dumidiretso kami, tumatawid kami ng Mars, lumulubog kami bigla dahil malalim. Malalim yung tubig bigla. And then yung putik talagang malalim. Kahit na makapa mo siya sa sapatos mo, pag humakbang ka, malulunod ka dahil yung putik malambot. Lulubog ka sa putik, pati yung tubig talagang lubog ka. So ang ginawa namin, para hindi kami lumubog, kinuha namin lahat ng bungsod na nakita namin sa Mars. Yun ang ginawa naming tulay. So after na makatawid kami, kukunin namin ulit yun, ilalatag namin ulit sa unahan. Hanggang marating namin yung, lalo na nung hinaras yung Special Forces Company sa Butilin, sa Cabasal, Renargente, yun ang ginawa namin. Kaya sa lahat ng nag-reinforce na unit, kami lang yung nakarating sa SF company na nakadikit sa company na hinaras. Kaya eventually, nakarating din kinabukasan yung ibang unit na reinforce dahil nasopen yung nakadikit sa Special Forces Company na nagharas. So, yun po yun. Ikwento mo nga, Dante, special description ng Mars. Daligwasan Marsh. Kasi yun yung key dito na, sige, yung Ligwasan Marsh. Yung Ligwasan Mars, talagang napakalaki po nito dahil yung ring niya, sir, magsisimula siya sa Amlang tulad ng sinabi ko kanina. Magsimula yan ng Amlang, sa gilid ng Kabakan, North Cotabato muna tayo. Amlang, Matalam, Kabakan, Pikit, hanggang Pigkawayan po ng North Cotabato na yan. Mitsayap, Libungan, Alyosan. And then sa Maguindanao side, doon na siya sa Paglas, SKP, Sultan Salipada kay Pindaton, hanggang ano na po yan siya, Cotabato City na siya, yung Ligwasan Mars. And ang Ligwasan Mars, ako'y nagdududa rin na possible po na may oil sa ilalim yan dahil
kung pupunta ka sa gitna ng ligwasan Mars, maitim yung makikita mong ano diyan, yung tubig. At parang may mga nagre-rainbow yung tubig niya. At mainit kasi there was a time na nung nag-cross country kami diyan, to Kabasalan nung nagre-reinforce kami, ilan yung hinimatay ko na tropa sa sobrang init. Hapon na yon pero mainit pa rin yung buga ng Mars. So, akala natin, pag tiningnan natin yung Mars from afar, maliliit lang na damo yan. Pero pagpunta natin yan sa gitna mismo, parang forest siya. Matataas yung mga damo na nandyan. Matataas yung mga damo na nandyan. Hindi mo makikita. Pag nasa malayo ka, pumasok yung tropa na sa loob ng Mars na yan, hindi mo na siya makikita kasi kakainin na siya ng mga matataas na damo. Lalo na yung from Midsayap to Sultan Kudarat Municipality hanggang Talitay. Matataas yung lugar na yan. Kaya kahit magbarilan kayo doon, hindi mo maririnig yung putok ng baril dyan. Kasi one of our experiences nung pinasok namin yung sila Jeprox, Madrox doon sa loob na yan, talagang hindi mo makita yung tropa. Hindi mo rin marinig yung putukan ng baril dahil gubat sa loob ng Mars. So yun ang reason bakit naging traditional. Explain mo nga ba doon yung talagang nagtatago ang daming, yun yung sanctuary nila. Ayan. Ang Ligwasan Mars kasi dahil ang main yung Rio Grande River or yung Paidupulangi River na tinatawag, coming from Cagayan de Oro, tutuhog po yan sa North Cotabato, going out Cotabato City. So yun ang pinaka main river na nandyan. Sa main river na nandyan, puno po yan ng mga arterial river na tinatawag. Nagsanga-sanga po yan sa Mars. So yung tubig, come and go lang po siya dyan, come and go. And meaning, dahil nakakonect itong mga munisipyo ng Maguindanao at North Cotabato dyan sa Paidupulangi River or Rio Grande River, madaling makadaling maka-iskapo o madaling maka-insert, makapasok itong mga MILF or yung mga terrorist group or yung mga armed lawless group, itong mga kidnap or ransom group galing sa Mars. Utilizing Mars dahil ginagamit nila yung mga pambot, mga bangka. Meron nga sila dyan ng mga floating tinatawag na yung lumulutang ng kampo nila, parang kampo na bangka yun, no? And lalo na pag dumadaan yung mga chopper natin, pumapasok lang sila doon, sumasakay lang sila doon. Yung bangka kasi na yun, nilalagyan nila ng parang bubong. Yung bubong na yun, punong-puno ng damo yun. Naka-camouflage talaga yun. Naka-camouflage, sir. Naka-camouflage siya. Kaya kahit dumaan yung chopper natin, lalo mataas siya, hindi kasi bumababa yung chopper, sir, kasi i-snipan man yan ng pipitikin yan. So, dahil maingat yung piloto, hindi talaga siya bumababa. So, kung by merely looking sa baba lang, hindi mo mapapansin na andun pala sila sa bangkang malaki. Kasi nag-post ako ng isang pawas video kasi. Ang tanong ng mga ng netizens ng ating publiko. Sabi na, sir, bakit di na lang speedboat daw? Sige nga, ikwento mo nga, bakit karamihan ng approach ng tropa ay either naglalakad or kahit paano may boat. Actually, sir, merong yung 2nd Special Forces Battalion, nandyan siya sa Reina Regente that time, Olot War. And meron silang mga speedboats. Actually, nakuhanan ngayon, sir. Galit na galit si General Macario, sir. Sir Macario. Sir. Siya ang dyan. Siya batalyon commander doon, sir. Meron tayong mga speedboats, but itong mga boats kasi natin, hindi niya kayang i-traverse yung Mars land. Dahil kailangan malalim yung tubig para makanavigate siya dahil yung propeller niya. It will require it
no? Nakasubmerge siya sa tubig. Ang Ligwasan Mars kasi, mababaw yung tubig, makapal yung putik. Doon ang na-utilize ng MILF using yung bangka lang na sagwan-sagwan lang. So yung bangka kasi nila is hindi siya ganun kalalim. Narrow lang siya, tamang-tamang lulutang. Hindi niya kailangang sumayad doon sa putik. So talagang nagamit nila yung Ligwasan Mars sa kanilang mobility. Kahit mag-project sila sa Midsayap, mag-kidnap sila sa part ng Pigkawayan, doon pa rin alam nila kasi sir yung mga may mga parang highway nila yan. Okay, punta tayong Pigkawayan. Meron sila sir na piloto ng bangka na alam yung pasikot-sikot. Utilizing lang yung bangka na yun sir, sasagwan. Pero di ba water lilies, napakadami niyan? Kahit na may water lilies sir, meron pa rin talagang Para may lane sila Yes, sir. na ano. kung malayo ka sir, hindi mo makita yan. Pero pag nandun ka na sir, kabisado mismo ng mga bangkero nila yan, sir, kung saan dadaan. Alam nila, sir. Kahit nga hinahabol sila, sir, kampante sila mismo, sir, kasi alam nila kung saan magtatago. Alam nila na kahit nandyan na sa fringe ng Mars yung sundalo, hindi talaga sila makikita, sir, dahil talagang ginamit nila yung terrain ng Mars. And, pwede akong tumalon, sir, Oo. yung Mars kasi, dahil during that all out war also, itong North Cotabato, naging pugad ito ng kidnap for ransom. Dahil hindi makapunta yung sundalo sa Mars. Mula Cotabato City at saka North Cotabato, yung ibang nakikidnap sa ibang lugar, dyan dinadala sa loob. Nahinto lang itong paggamit nila ng Mars nung dumating yung mga airboats natin. These are 21 units of airboats. And during that time, nandito na ako sa 602 Brigade. Ako yung S23 ng brigade. Ang naging task force commander noon si retired Major General Pangilinan. Nung may nakidnap na from Kidapawan and Pigkawayan, dinala dyan sa loob. Doon na namin na-utilize itong mga airboats. Ano nga ulit yung airboat? Itong mga airboats na ito yung mga galing ito sa Australia for disaster response and anti-terrorism campaign natin. Itong mga airboats na to, talagang akmang-akma ito na kagamitan o na sasakyan para sa Marsland. Dahil hindi ito tulad ng mga bangka na nasa ilalim yung kanyang propeller. Itong mga airboat nito, nasa taas yung kanyang propeller, ginagamit yung hangin to propel yung boat para mag-forward siya. Napakalakas kasi I think katulad sa ang makina niya kasing tulad siya ng makina ng Tora-Tora na aeroplano. Ganun siya kalakas. Kaya kaya niyang isakay yung 11-man team sa isang airboat. So kahit na mababa lang yung tubig, kahit na madaanan niya puro damuhan, kayang-kaya niyang i-traverse yan. Kaya napaka-effective. Kaya nung dumating itong mga airboats, nung itinago yung mga kidnap victims nila dyan sa Mars, talagang nakubkob yung mga taguan nila. Eventually, lumabas sila, pumunta sila sa urban area, doon nagtago, at hindi nagtagal, nahuli at ligtas itong mga nakidnap. So, malaking bagay itong mga airboats na dumating sa atin dahil mula nung nakita ng mga lawless groups at saka ng MILF na in short period of time, makaproject tayo ng mga tropa sa Mars. Madali silang mahabol at dahil marami ang kaya niyang isakay, nakita nila talagang matatalo sila. So eventually, umalis sila sa Mars. Namundok sila. Umakyat sila dito sa mountainous area ng tri-boundary ng Buldon, Alamada, Pigkawayan.
Diyan sila din, yung Darapanan side. And na-minimize at eventually nawala na yung kidnapping na very rampant noon. Mula mga locals hanggang mga Chinese businessman na kinikidnap. So yun po yung advantage ng pagkakaroon natin ng mga airboats. Yan ang first episode ni Colonel Dante Ganya. I hope na-enlighten kayo about the Liguasan Marsh. Kasi walking encyclopedia si Colonel Ganya dito ng everything about this area dahil 25 years ba naman dito siya. Okay, next episode niya, Bulyok naman.